OMG, NIKL is going up. Ang tanong, bakit? Ito na ba yung another bull cycle niya? Na pag gumagawa siya ng bull cycle, pumupunta siya sa 9 pesos, baka ito na ulit yun. Okay? 4.39 pag pumunta siya sa 9 pesos, that's 105% upside. Ang tanong, gagawin niya kaya yon this year? So this video is TRFM before the fact analysis. So share ko sa inyo paano gumagalaw yung valuation ni NIKL in previous years and saan ngayon yung parang trajectory niya. Okay? But first, if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So ako, transparent ako in my portfolio. Pero sana walang siya sinashare no sa aking Patreon platform. Meron ako ditong chat group no, accessible to tier 3 and tier 4 na members kung saan sinasabi ko yung mga binibili at mga binebenta ko on my portfolio, kung paano siya nare-rebalance every month, things like that. So sinabi ko rito, I started a small position on NIKL. Q2 is impressive and a potential massive recovery in earnings throughout the year, which could potentially result in a massive dividend hike next year. So Q2, yan yung time na January, February, March, April, May, June, mga July, August, September. Ayun so, di ba? Nung namamahinga siya sa baba. So hindi siya pinapansin during that time and may improvement na sa kanyang growth during that time. Na potentially pwedeng mag-continue, potentially pwede namang hindi, pero it so happen na nagtuloy-tuloy siya, okay? And nickel price right now is surging. Ayan kita niyo yan, ha? So right now, mataas na yung kanyang presyo compared to 2024. Diba? And potentially break niya yung 2,000 or 20,000. So ba't pinipitik ngayon yung nickel? Kasi may So Indonesia, the biggest nickel producer in the world, may proposed 34% reduction in nickel output in 2026, di ba? Na pag natuloy, baka mag-shoot up yan ng mas mataas pa. Okay? So ngayon, bakit ko ba binili si NIKL last year? So first, sundan muna natin yung valuation niya. So nag-peak siya noong 2022. Nung nag-peak yung nickel price, ayan, 2022. Okay, actually 2021 tsaka 2022. However, kung binili mo siya during that time, nahihipit ka kasi after that, bumagsak na siya, okay? Karoon lang siya ng quick surge on price para yan yung excitement noon sa electric vehicle. So ending ng December of 2022, ayan, 577. Bargain price niya dati is 6.9 na eventually pinuntahan niya, okay? After niya puntahan, nag-continue na siyang bumagsak kasi yun na nga yung peak nun. Ayan So ito yung 2023 fourth quarter. So December of 2023. Dito siya noon, titrade siya around 5.3. And bargain price ko na lang siya kanya during the time is 4.4. So bumagsak siya 4.4 eventually. Pero hindi siya mag-flat babagsak pa siya the next year. Ayan, so ending ng 2024. So December of 2024, talagang sumagad na siya, Ayan, December of 2024, trade siya around 3 pesos. Bargain price ko, andyan siya noon, Trading around my bargain price, okay?
And then after neto, I believe sinundan to ng ano, di rin ganun kaganda na first quarter. And hindi na nga maganda yung kanyang first quarter, hindi pa maganda yung sentiment ng PSE during that time, kaya mas sinell down pa siya, no? Due to sentiment, overall sentiment sa ating stock market. However, nag-report siya ng Q2, ito yon, and makikita nyo, gumagawa na siya ng reversal dito, okay? So, ending ng June of 2025, May, June, dito, trade siya around 2.2. Bargain price ko is 2.9. So, medyo undervalue na siya during that time. And, talagang may malaking possibility na may momentum na siya during the time kasi nangyayari or nang nagde-develop noon is una-una yung Indonesia, may certain issue sila doon na parang ang nangyayari is biglang naging stricto yung mining regulation nila doon. So, hindi umangat yung kanilang output. Ang problema is that yung mga in-invest nila doon na mga parang pang-process ng nickel, hindi pwedeng matenga, no? I believe mga Chinese ata yung gumawa ng mga ng mga nickel processing plant na yon. So, hindi pwedeng matenga yon. Pag natenga sila, mas malaki yung yung malulugi sa nila. Okay? So, nangyari is, bumili tuloy sila ng bumili sa pinoproduce na na nickel ng Pilipinas. Kaya ang ending, third quarter, ayan so, nagpatuloy yung kanyang momentum. And ending September of 2025, August, September, trade siya noon, 3.3. Bargain price ko sa kanya is 4.26 na eventually, ayan, nandiyan siya ngayon malapit. And kapag nag-growth pa to, which I believe mag-grow ulit sila ng fourth quarter, 5.3, I think possible yan. No? Pag nirelease nila yung kanilang fourth quarter and nag-grow ulit sila, that's 20% upside. And then first quarter of 2026, no? Ayan, no? Pinipitik na yan. Nag-report ulit sila ng growing first quarter. Mahina yung first quarter nila nung last year In-outperform nila yon. Aba! Possible yung possible yung 9 pesos na naman na yan, Brad. Ito, 105% upside. So, dahil sa mga event na nabanggit ko kanina, ayan So, umat ng konti yung kanilang volume. Pero talagang nagdala is yung kanilang average sale price rose by 39% kasi nakapagbenta sila ta premium. Ayan laki ng kinukubra sa kanila ng Indonesia nandun pa rin, pati China kasi nga I believe Chinese made yung mga mga processing plant nila doon ng nickel. Bawal nga matenga yon. So makikita nyo, kumukubra sila ngayon. Syempre China doon rin yan leader yan in electric vehicle. Natalo na nila ang Tesla global EV sales. And sila din yung leader sa battery technology. Okay? Kaya makikita nyo, kumukubra ng kumukubra, and you have to think, fourth quarter ba, kumukubra pa rin ng kumukubra yan. And ongoing na ngayon yung first quarter, kumukubra pa rin ng kumukubra. We'll have to find that out. So, ayun lang. Ang tanong, makakita ba ulit tayo ng bull run ng mga nickel this year? I believe pati FNI Diba? After matapos yung issue nila yung kanilang parang yung may nahuling Chinese blah 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 sa kanilang board. Ayan nagrarally na rin siya. Okay? Pero mas gusto ko si NIKL kasi mas siya mas malaking company and mas consistent yung niya. Pag namimigay siya ng dividend, Si FNI kasi madalas kahit capable silang mamigay, talagang minsan di sila namimigay Ito, as long as may cash to, mamimigay talaga to ng
cash dividend. So last year, di ganun kalaki yung binigay nito na dividend. Pero this year, kahit ibigay na nila tong 4 billion na to no? Kasi yung fourth quarter, kung nag-grow man sila doon, actually nag-negative sila ng fourth quarter noong 2024. So positive sila sa fourth quarter ng 2025, talagang tatalon yung ano nito, yung profitability nila for the whole year of 2025. Assuming 4 billion na ibigay nila, ganyan. So 4 billion divided by 61.5 market cap, that's 6.5% dividend yield. Diba? Pwede na, no? So we'll see. As long as mag-grow si NIKL fourth quarter, first quarter, and sinama mo pa yung second quarter ulit, I think there's a big chance mag-continue yung rally nito. And of course, all those juicy na dividend increases